Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And then, stop na po natin yung siguro if we need to change the law na kapag ikaw ay surrendery, pwede mo hindi surrender yung firearm mo kasi personal use mo yon. Kalokohan yun. Ba't ka nang surrender kung hindi mo isusurrender yung personal firearm mo? So meron ka pa rin palang firearm. Pwede kang bumalik din. That O was pumunta what, sa pagiging member ng private army. that was what I was saying a while ago, Senator Tulfo. Kung talagang gusto magbalik loob itong mga rebelde, di sana pati yung mga personal na gamit nila, kung yung mga pinigay sa kanilang mga sympathizers sa organization, dapat isurrender na nila sa gobyerno para at least sincere sila na magbalik loob to return to the fold of the government. So siguro we'll conduct another hearing. Before that, So, Secretary Galvez, sir, sana sa susunod na hearing, mag-attend ako. Gusto ko po magbigay ka ng report sa committee na ito, yung inyo pong findings. Bakit po napakalaking discrepancy ito? Ano nangyari? Di ba? Yun lang po talaga. Kasi sa ngayon, kaya nainit ulo ko dahil hindi po naging klaro sa akin. Marami kayong binanggit ng mga body, foreign body, whatever. Still, for me, it doesn't connect. Para mag-connect para sa akin, kailangan masabi mo lang kung bakit nagkaroon ng ganito klaseng discrepancy. Pwede mo nang gamitin yung dahilan na lahat po yan dahil pinayagan namin na mag-surrender pero yung kanilang baril, huwag i-surrender. Yung nga sabi ni Senator Jinggoy, ba't mo pa i-declare ang surrender kung hindi mo pala i-surrender yung baril mo dahil i-declare mo na personal use? Do you agree, Secretary? Sir? Do you agree with me? I agree with you, sir. But the problem in Mindanao, Your Honors, is really the mindset of the people. There is some sort of sir, actually nakita natin every election, nakita naman natin na meron ding mga private armed groups ang mga local officials. Kaya nga po namin, kaya nga po ang programa namin ginagawa ngayon in order to resolve this discrepancy is to involve the local government units, basically the governors, which we have seen a good result in Basilan, Your Honor. That Sir, walang kinalaman dito mga governors. Ang may problema dito, yung mga nag-process ng mga surrenderies, ng mga combatants, kung tawagin nyo kanina. Combatants, in your definition, is the one holding Yes. the firearm. yes, Tama? Your Honor, Your So, Honor. anong kinalaman po ni Governor, ni Mayor? Sir, ito po nga natin sa combatant sa MILF as an organization. Normally, kami mga military, pagka nagkakaroon po ng enkwentro, matagal po ang enkwentro. Pero yung isang baril, kunyari, mayroong tumumba, mayroong pumupulot na unarmed. So yung combatant doesn't mean na mayroon siyang baril. Kasi ang ano po natin, ang configuration, sir ito yun, no? Teka muna. So, pupunta sa gera yung combatant na walang baril. Pag meron tinamaan dyan na sundalo o kasama niya, akin na, ako naman. Ganon? Yes, sir. Ano, Yes, sir. pelikula? Actually, sir, I yun, don't think so. Sir, actually, sir, yan ang tinatawag naming pintakasi. We call it, sir, yung sa, I've been in Mindanao for long a time. Ang ginagawa, nangyayari po, So, sir, ibig sabihin, 22,000 of these combatants ay mga pentakasi. actually, sir, ganun sir ang nangyayari, sir. Na nag-aantay lang na meron matumba, Yes, sir. may mamatay na kasama nila para iti-take over yung baril. Yes, sir. I'm sorry, sir, I'm not in the military, pero I don't buy that. Sorry, I'm doing this in defense of the military as well. Kasi po, in fact, marami pang tatanungin later, pero later na lang, kung tutuusin, talaga medyo hesitant ako dito sa amnesty program. Ang dami na nilang pinatay ng mga sundalo, marami na mga nabiyuda, naging orphan. Dapat meron tayong matinding programa na to make sure na itong peace process na ito, amnesty program na ito, hindi mapagsamantalahan, not only from the other side, but also from within, na hindi magagamit ito sa korupsyon. Kawawa naman yung mga sundalo natin. Tapos, sasabihin natin, peace tayo ng peace. Pagkatapos, mag-ambush itong mga NPA.
Sino tapos ang palagi natin pinakikinggan yung nasa Norway. Yung patay na, sino yan? Dapat ang mga kinakausap ninyo yung si Joe Masison, Netherlands. Dapat ang kinakausap niyo yung mga kadre mismo sa mga iba't ibang probinsya. Hindi tayo nagpag-usap sa mga tao na nasa abroad. Sir, ilan na ang mga nabiyuda? Ilan na ang mga naging orphan? Dapat bigyan natin halaga yung buhay ng mga sundalo at mga polis natin. Huwag natin basta-basta na lang, sige, peace tayo, peace amnesty para, sorry again para pagkakitaan. And again, I'm not saying it's you. Huwag ko kayo maging masyadong defensive because I'm not referring to you. I'm referring to the body, to the organization na nagpo-process nitong pagsusurrender na para sa akin, paninindigan ko, pinagkakitaan. Hindi ho kayo naawa sa mga sundalo? Hindi kayo naawa sa mga polis? Sir, I beg to disagree na pagkakitaan po sa yung decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag I will show nakita ka sa proof, akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Okay. Then show me proof that you're not corrupt. Again, I'm not saying you are corrupt. I'm saying merong corruption. Kung sino yan, that's your job to find out. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you are accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Kahit na siguro itong si Juan de la Cruz niya sa kalye, makita itong sobrang laking discrepancy. There is a problem here. And we're talking about billions of pesos here. Kung pinag-usapan na po dito ay 200,000, 2 million, pwede, I'll let it go. Pero if we're talking about by the billions, come on, sir. There's something wrong. I'm not saying that you're corrupt. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just... And I would even apologize. Pero kapag hindi nyo po napatunayan sa amin, naging klaro sa amin, may account itong 2.6 billion, then I'll say corruption is corruption. Period. Thank you. Okay, we will just... thank you, Senator Tulfo. Senator... Mr. Chair, may huling hirit lang ako, naalala ko bigla dahil nabanggit nga ni Senator Tulfo yung 7 billion budget ng OPAP, may additional 2.6 billion para sa decommissioning. Additional po ba yun o kalakip na nung 7B? Mama, yung po natin, yung increase po is fully for pamana. This is a socio-economic project. Which Ayun na nga, pero yung 2.6 may pamana rin nakapaloob doon eh. actually, sir, ma'am, yung O sige, i-breakdown na lang natin. Wag na tayong mag-away dito. Mas maigim na, nakatulad ng sinabi ni Senator Tulfo at yung hinihingi ko kanina, i-breakdown po natin yung 7 billion ng OPAP, yung 1.9 na lumabas sa 2.6, yung karagdagan na 440 million na kare-release po lamang ng DBM, at itong huli na naalala ko, meron pa pala kayong trust fund, yung multi-country donor support for the normalization project. At andito yung support mula sa iba't ibang bansa, katulad ng USAID, ng Japan at iba't iba pang mga bansa. Pwede bang malaman kung magkano yung nasa trust fund na natitira at yung mga dating naibigay, paano ginamit? Mama, for the Pamana project, which comprises the increase, basically... Hindi, kabisado namin yung pamana po. Tinatanong ko yung foreign funded trust fund. Magkano na riyan? At bakit hindi binibigay yung breakdown? Mama, we will submit the complete report considering that we have many donors, including EU, Japan, and Can you also- give me a rough estimate of how much money is involved? for the EU, they Hindi provided... lahat, yung total. Tsaka na lang yung breakdown. More or less. I don't have the figure right now, Your Honor. O para sa EU, for example. EU, they have given the PD BARM. We called it Hindi, magkano? that is 24 million euros. 24 million euro. Tapos yung sa US US we have not received any from the US because they have given o it. Japan, Japan, we have some support, but it is being given. Norway. The funds Yeah. are not given to us, Your Honor. Yeah. Ang
mahalaga, katulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng chairman ko, talagang ibigay natin para maging transparent at walang turuan, walang sisihan. Dahil inaalam lang natin kahit donasyon yan, talagang kinakailangan na maging accountable pa rin po tayo. So at the earliest possible opportunity as requested by the chairman within 1 week, please submit the total funds that have been collected in the trust fund and the disposition thereof. Thank you. Yes, ma'am. We will submit. Secretary Galvez, 1.4 billion, sabi mo 40 million euros, that's 1.4 billion. Being it is a World Bank ang nagano po fund manager po niyan. Wala po sa amin po 'yan. Wala. Wala Hindi- po sa amin po 'yan. Hindi napunta sa inyo. Hindi po napupunta po sa amin po 'yan kasi ang ano po 'yan, diretso po sa BARM po napupunta 'yan. Pumunta sa BARM. Yes po, ang ano po niyan is the SPA is being signed by myself, the DFA and also with the Department of Finance. And the fund manager of this are World Bank and also the UNDP. Pero kasama dapat sa trabaho niyo po, sir, na i-monitor to make sure na Yes, itong yes, yes, pera sir, ay yes, well sir. spent. Yes sir, actually So, sir, give us an accounting of this 1.4 billion, saan po napunta to? Paano to Actually, na-disperse? Paano to nagastos? actually magaganda po yung yung programa, especially yung Japan. Ang programa nila recently na we have signed with the DFA is yung yung food for schools. They're giving food for students, 15,000 targeted students. At the same time, may local production po, yung food na ginagawa po nila is locally produced by the farmers. Yeah, sabi nga po kanina ni Senator Amy, para hindi ko kayo pagdudahan, hindi ko kayo pag-isipan, dapat transparent po lahat. Dapat lahat documented. Yes, Kasi yes. kung, sir, salita ka lang, sabi mo, the body, commission, pagdududahan talaga kayo. Hindi nyo ako masisisi na I'll cry corruption. Because wala kayong mga dokumento, wala kayong mga ebidensya. So tulad nito, 1.4 billion, okay, sabi mo, pumunta sa BARM. Pero dapat, since dumaan sa inyo, o hindi dumaan sa kamay nyo, kasama sa trabaho nyo, i-monitor to make sure itong 1.4 billion were well spent money, hindi po napunta rin sa corruption on the other side. Yeah. Di ba, sir? Bali po yung po yan, yung implementation po niyan is being implemented by the foreign fund managers, which is basically yung foreign fund managers are Pero dapat, sir, mag-assisting kayo. Kasi kasama po. ano alam ng mga foreign bank managers sa proseso natin, sa kultura, sa tradisyon. Actually Pero po sir, ang trust fund, di ba nasa pangalan po ng AFP? sir yung trust fund OPAP? po, yung Bangsamoro National Normalization Trust Fund is being handled by the World Bank. By the World Bank. Yes po, bali po ang proseso po niyan, Your Honors, is that yung BARM at saka po yung foreign funder, mayroong mga intended na mga beneficiaries. Pero sino pong nag-identify ng mga beneficiaries? BARM po ang nag-identified. But they go through you. Kasi kayong may trust fund. Bali po lang po ang sa akin is para lang po sa special power of agreement para po ma-approvean po yung pondo na mai-transfer po doon sa BARM. Kaya nga, pero meron dapat talagang Meron po kami proseso na kailangan dumaan pa rin sa inyo. Yes po, bali po ang Since dumaan sa inyo, dahil kasama sa trabaho ninyo na alamin to make sure na yung donation na dumarating from World Bank well spent, yung ibig sabihin. Yes sir. Actually sir, we have the validation and monitoring. Kaya nga po may mga So pakitanong lang po sa BARM paano po nagastos ng 1.4 billion? Pwede yung euros? Yes sir, we will provide you this. And all other donations, Yes. kasi magdududa po yung tao pag hindi nyo po na-account to. Yeah po. Thank you, sir. For information po Senator Tulfo, yung sir yung decommissioning po ng combatants, ang pera po is tinatransfer po natin sa DSWD. So wala po sa namin, sa opisina po namin. Alam ko po yun, sir. Pero kayo po ang nag-identify. Tama. Hindi naman magbibigay ang pera ng DSWD kung walang go signal kayo. IDB po ang nag-identify ng combatants. Sir, kayo po ng sundalo, mga sa military, ang nagsasabi kung sino ang combatant o hindi. Yes sir, yes sir. Exactly. And then through you, the DSWD will release the 100,000 pesos. Yun po yung sinasabi ko. Yes, sir. Kaya nga, sir, para hindi natin magpaikot-ikot, sa susunod na hearing, gusto ko po accounting of this 2-point-something billions. Dahil kung hindi, sir, nyo ma-account na mabuti, maasahan nyo po, harangin ko po yung nyo, Yes, we will make a presentation to your honor. budget.